Bilang bahagi po ng ating pagtutok sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang PNP po ay nagpakalat na ng mga tauhan nito para tiyakin ang seguridad ng Pangulo at ng buong aktibidad ngayong araw. Kaya makibalita tayo kay Paul Montibon, dyan naman sa Commonwealth Avenue sa Quezon City live. Paul, good morning. Yes, Jade at Mar, magandang umaga. Medyo siniswerte tayo ngayon dahil medyo mainit-init ang panahon at walang bumubuhos na upatak ng ulan. Habang dito tayo mismo sa Commonwealth Avenue, dito mismo yan, specifically sa St. Peter's Shrine, na kung saan dito nga nagpupondo yung mga kapulisan na bahagi ng augmentation para sa ipinakalat na manpower ng Philippine National Police para masiguro na ligtas ang publiko, lalong-lalo ang kabuang seguridad ng isasagawang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. sa Batasan Complex. At kasalukuyan ay kasama natin ngayon ang tagapagsalita ng Quezon City Police District na isa rin sa mga punong abala para sa paghahanda sa seguridad ngayong zona dito sa Quezon City. Captain Feby Madrid, ang spokesperson ng QCPD. Live tayo sa SMNI. Sila Jade at Mara nasa studio po natin sa Makati. Kumusta po ang paghahanda po natin ngayong araw na ito? Yes po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang QCPD at ang buong Securitas Group nitong paghahanda para sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang komprehensibo po ang ating paglatag ng seguridad upang matiyak na maging ligtas at payapa ang zona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sa nakikita po ninyo ngayon, andito po ang ating mga security, mga deployment for security. Ito po yung sa likod natin ang CDM, Civil Disturbance Management, na kung saan ay ito po sila ang pangunahing mga ating security personnel para po sa mga crowd dispersal, at ito lamang ay bahagi ng paghahanda. So maliban po din sa ating mga paghahanda dito, katuwang din natin yung iba't ibang ahensya ng yung mga law enforcement agency na katuwang din natin. Diyan yung ibang BJMP, BFP at at the same time ang ating din pong local government ng Quezon City na traffic management, and also po ang MMDA po nito rin po sa area. Kap, ang kabuang bilang ng PNP personnel ho natin ngayong araw na ito ay ilan ba? At mula dito sa NCRPO, ilan ba ang mag-augment? Ang QCPD alone ay 3,585, pero po dahil po ito ay national event, mayroon po tayong mga augment, at ang buong NCRPO po na pinangunahan ng ating Regional Director, Police Major General Anthony Abirin na bilang Task Force Commander, ay 16,000 po ang ating personnel ng NCRPO. Plus may additional po tayo na augment from other PNP units. Yan po yung mga AOD-K9, yung SAF, at yung mga in charge din po sa logistics at other mga support unit ng PNP. We have 3,000 additional, and as well as yung iba pong government agency na katuwang din natin. So we have a total of 22,000, more than 22,000, so almost 23,000 po lahat ang mga ginamit nating mga human resources po. Yung tatlo na nagpaalam na kumuha ng permit para sa kanilang demonstrasyon, nadagdagan ba yon? At saan ba, anong oras ba sila magsisimula ng kanilang mga pagkilos o mga programa? Yes po, yung sa tatlo po na nag-request ng permit for the protest ay yun ang isa po yung dito pong Maharlika, dito sa COA ay naka-receive po tayo ng information na ito po ay hindi na matutuloy. And dito naman po sa White Plains, wala po yun, hindi po yun nung 2025 pa po yun, pero hindi po ito natuloy din dahil din sa mga pagbagyo at habagat. Ang tinututukan natin ngayon na inapprove ng ating local government ng Quezon City ay ito pong grupo ng mga sectoral group ng bayan na magsistage po ng kanilang programa dito po sa malapit sa St. Peter's Shrine. So kaya po nandito tayo ngayon, nandito po yung ating mga stand-alone na mga security component na talagang tututok po dito sa pagbabat sa mga grupo na ito na magsasagawa ng kanilang protesta.
Gap, sabi ni Chief PNP kanina sa flag raising at sa kanyang press conference ay ipapatupad ang maximum tolerance no laban sa ng mga pagkilos. Ano po ang direktiba ho dito? Yes po, alinsunod po sa direktiba ng ating Chief PNP na yung maximum tolerance at syempre po tayo din po ay sumusunod din po tayo sa batas dahil sa mga ganitong mga pagkakataon ang ano po meron po tayong BP batas pambansa na BP 880 patungkol sa mga public assembly na kung saan ang kami po as law enforcement mga tagapagpatupad nito ay talagang we have to adhere na maximum tolerance din po. Opo. Alright. Admar and Jade, panghuli na lang ito dahil hinihintay ang pagdating ni Chief PNP. Kap, lapitan natin no yung ilan sa mga pulis ho natin dahil mapapansin natin Jade and Admar noong last na mga zona no previous zona ay hindi natin nakita na may ganito silang mga uniform. Ito bang uniforme ni Sir ay bago ba ito na provision ng Philippine National Police lalo na panahon ng tag-ulan ngayon? Yes po, kung napapansin ninyo ang aming pong crowd dispersal na management ng mga personnel, ang uniform po ay ganito dahil po sa meron tayong bagyo at at the same time ang ito pong raincoat dahil nung nakaraang zona po, nakaraang taon ay hindi po tayo nakapag-prepare. So marami pong mga personnel natin na nababad po sa ulan. And so ngayon, napaghandaan po, so mayroon po tayong raincoat na na-provide na para po in case kung lumakas man ang ulan ay ang ating mga personnel ay hindi po nabababad sa tubig. So ibig sabihin, halimbawa pumatak man ang malakas na ulan, tuloy pa rin sila dito na naka-standby kasi may mga raincoat naman sila, dito sila magpapaiwan, paano po ba? Yes po, kasama po yan sa ating tungkulin ng mga ganitong pagkakataon at no matter kung ano man po yung weather ay patuloy po tayo. Nandito lang po ang mga pulis, ang inyo pong kapulisan para po magpa-implement at ma-monitor, ma-secure na maging maayos, ligtas ang lahat. Okay, dalawa na lang. May nakita tayo na LRAD no na dala-dala ho ng kapulisan ho natin. Yan ay para saan, ma'am? Yan lang po ay para lang din sa kung just in case may mga may mga grupo na talagang hindi sila sumunod ay nire-ready lang din. Yan lang din ay bahagi lang din ng paghahanda. Logistical resources ng PNP kung saan sa mga ganitong mga pagkakataon ay ginagamit at hinahanda lang din natin. Panghuli na lang, wala naman tayo na itatala pa na untoward incident mula kaninang madaling araw na paghahanda ho ninyo hanggang sa mga oras na ito na kinakausap namin kayo. Opo, sa ngayon wala naman po at generally peaceful. So hopefully tuloy-tuloy po ito at when it comes naman doon sa mga threat na mga bantawa sa ngayon ay wala naman po tayong namomonitor na seryosong banta sa seguridad. So we'll just continue monitor and implement the security protocols. Alright. Jade and Admar, maraming salamat. Yan muna dahil maya-maya ay anytime ay darating ang pinuno ng pambansang pulisya. Maraming salamat sa ating tagapagsalita ng QCPD, Captain Feby Madrid. At yan na muna ang mga huling mga kaganapan sa mga oras na ito para sa pagbabantay natin sa seguridad dito sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula pa rin dito sa Quezon City para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Back to studio mga kapartner.